Si Yang Yao daw, sinibak na as coach of Mobiline at ang ipinapasok na pangalan nila is Tommy Manotoc. Pag ganito, magkakasunod-sunod ang talo and part of siguro yung growing pains ng isang team katulad ng Mobiline who wants to make it big. Talagang given ito. In-expect mo na may mangyayaring ganito sa'yo? Alam natin, nakasama yan talaga sa trabaho ng pagiging coach. At wala naman tayong wala naman tayong fear about losing that. Although ang feeling ko is honestly, I feel that I can coach at this level anytime, no? So may kumpiyansa naman ako sa sarili ko at even if I cannot, I feel that wherever I go, I will achieve some degree of success. Sinabi ko sa inyo kanina sa opening, ito pong araw na to napaka-loaded natin. Loaded tayo with a lot of stories. Sinimulan tayo nung ating pagkakapanalo ng silver, ang isang silver medal ni Mansueto Velasco na para sa mata ng marami, parang ginto na rin. At alam naman natin kung sinong nanalo doon sa laban na yon. Isang balita pa rin na napakahalaga dito, ang katayuan ng Mobiline at yung katayuan nung naging partner ko kanina sa first half. Iiwanan po ni Coach Yeng ang kanyang pagiging broadcaster at balik siya sa pagiging coach o coach pa nga ba. Tingnan muna, bakit isimulan to? Pakikilala ko sa inyo si Coach Yeng. Ano bang official title mo today, as of today? Well, as of today, I'm still the head coach of Mobiline, ano? At ito, maliwanag naman na sinabi sa akin dahil mga 2 weeks ago siguro nakausap namin si Mr. Cojuangco, no, ang president ng PhilTel, at sinabi niya naman ng diretsuhan na they will stick to their commitment. Now, ang commitment nila sa team is they will honor the contracts, no, yung in-assume nila from Pepsi, and part of honoring that contract is honoring my contract, and that contract expires only in December. Kaya tiwala naman ako sa kanyang salita dahil wala naman akong dahilan para pagdudahan sila. They're very gentlemanly about the whole situation. Kaya wala akong duda na yung word nila is tutuparin nila. Okay, isa sa mga pangalan na nadadrag dito sa controversy ito dahil malimit ka, lumalabas Si Yang Yao daw, sinibak na as coach of Mobiline at ang ipinapasok na pangalan nila is Tommy Manotoc. In fact, sinabi nga ng isa pang nagsulat yan na si Tommy Manotoc is on the lookout for assistant coaches. Ayan po si Tommy Manotoc who last coach Presto 1992. Yun po yung huling taon na nag-participate ang Presto. Ayan pa, player pa niya nun, si Alan Caidic. And that was the last coaching stint that Tommy Manotoc had. He officially has 6 titles to his name. Tommy Manotoc, coach, nadadrag yung name niya dito sa controversy to. Ano ang reaction mo doon? Pangalan ni Tommy Manotoc, isang PBA grade in as far as coaching is concerned. Anong tayo mo dito? Well, all I know is that he's a personal friend also of Mr. Cojuangco, no? And he's involved in basketball. And hindi ko alam what any other usapan nila kung meron man, ano. So I'm not privy to any of their of any of their arrangements. But one thing is clear is that Mobiline will honor the contract, no? At saka yung mga lumalabas nga na balita, siguro naman na bago lumabas sa diaryo yon, malalaman ko ako mauunang makaalam. Kaya siguro yung mga balita nila galing sa ano yun Saan? Galing sa Meralco yun. Kasi meron nga ng term dito sa mga periodista. Yung term na nakuryente. Pagka nakuryente ka, natimbrihan ka ng isang balita na ang balita hindi mo alam kung saan nanggaling. At dito malinaw at sa sinasabi nga ni Coach Yeng at sa sinasabi niya na i-honor yung kanilang kontrata, malinaw na iba po o taliwas doon sa lumabas sa mga dyaryo ang tunay na nangyayari dito sa Mobiline. Isa pag-uusapan natin, alam ko mahirap sa'yo, sitwasyon mo, coming from a winning team na Sunkist, lumipat ka sa isang team na, kung i-compare natin, obviously, hindi at par, no? Talent-wise, hindi ito yung talent na hinawakan mo sa Sunkist. In-expect mo na pag ganito, magkakasunod-sunod ang talo and part of siguro yung growing pains ng isang team katulad ng Mobiline who wants to make it big. Talagang given ito. In-expect mo na may mangyayaring ganito sa'yo? Hindi ko naman ini-expect actually, no? Actually, pero ang ano mo diyan is hope for the best, expect the worst, no? But sanay tayo diyan, alam natin nakasama yan talaga sa trabaho ng pagiging coach. At wala naman tayong wala naman tayong fear about losing that. Although ang feeling ko is honestly, I feel that I can coach at this level anytime, no? So may kumpiyansa naman ako sa sarili ko at even if I cannot, I feel that wherever I go,
I will achieve some degree of success kahit saan man ako magpunta. Oo nga naman. Kaya ako natatakot ako rito sa trabaho ko. Hindi ko maintindihan minsan eh. Kapag ka nagbakasyon ako, baka pagbalik ko, pinaltan ako nung tao Hindi naman, sinasabi nila hindi nga. naman. Malimit kahawig ko. Si Coach Yeng Pyo, and narinig po nyo, straight from the horse's mouth, na siya po officially is still the head coach of Mobiline. Yan po ang isang issue na ating ililay to rest. At si Coach po, huhubarin na uli natin yung kanyang pagiging coach. Ibabalik natin yung broadcaster suit at magbe-break kami ni Coach Yeng. Ang aming pong official word, he is still the head coach of Mobiline. At siya pa rin po ang partner ko sa pagbabalik namin dito sa ating halftime break.